Almost double rainbow pala siya. 1, 2. How lucky to witness this. I think I need to tweak the dosage of um my machine. Maano siya maasim yung coffee, too acidic. I think yung grind niya might need to be adjusted. Tsaka yung ratio. Kasi lumabas siya dapat 36 lang yung output, pero hindi ko napindot agad umabot ng 41. Kaya hindi rin siya masyadong creamy. Oh well. Good morning pala. Medyo weird tong araw na to kasi ang lamig bigla. Like the previous days, kailangan ko pang magbukas ng electric fan. Pero yesterday, may cold snap kasi dito sa Australia ngayon Southeast Australia. So, medyo nabigla ako dun sa lamig. Nanggaling ako ng gym. Kaya ganito yung mata ko na parang namumugto. Hindi ako umiyak Allergic rhinitis. Paglabas ko kasi ng gym kahapon, mga bandang 6:00 ng gabi, nabigla ako dun sa lamig. Syempre ang suot ko lang gym gear. Hindi ako ready for how cold it turned out to be. So, naglalakad ako. That was a good maybe 15 to 20 minute walk from the gym to our house. Nang nanginginig sa lamig. So, paggising ko ngayon umaga, yan, ganito. Lamig na lamig ako, tapos parang magkakasipon. Ay, okay lang. Alam ko naman na parating na ang winter. Winter is coming. So, kailangan ko nang mag-switch ng wardrobe. Kailangan ko nang iakyat galing sa garahe yung mga winter clothes ko. Buti nga, yung mga hoodies ko nandito naka-ready. Otherwise, ay nako. Yan ang task bukas. Tsaka para ilipat kasi bumili kami ng coriander plant. Hindi nalipat agad. Pero may mga buhay pa. Pakita sa inyo. Mga buhay pa naman. Pero some of them have died. Ayan mo. Ayan
Nasagip ko pa yung iba, but I need to plant them in a bigger pot para maayos yung kanilang magiging bagong habitat. So, yan ang task bukas, Sabado. Tapos mag-switch ng wardrobe. And then may Korean dinner ako. Sarap. Excited na ako. Naglalaway na ako. Mag-prep tayo ng isa sa mga pinaka-paborito kong breakfast. Meron pa akong natitirang slice ng Japanese bread. Shokupan. Medyo matigas na siya kasi matagal na sa ref. Pero okay lang yan. Pinipress ko lang yung gitna niya para lumubog. Kasi kailangan ko siyang maging hollow para malagay ko yung itlog. Importante ang fried garlic. Okay. So, I've got 2 eggs here. Kailangan talaga mababato eh. Tapos dahil ito yung may puwetan, so sure ako na hindi siya, ang tawag dyan, magiging soggy. Ay! O ha? Yung itlog na una nang lumabas. Okay. Need one more. Medyo messy lang kasi. Okay. Naririnig ko naman yung fire alarm. So, I guess effective. Okay. Tapos lalagyan ko ng fried garlic on top. As much as you want. Kung mahilig kayo sa fried garlic, ako favorite ko to sa lugaw, sa goto, sa arroz caldo. Yan. Lalagyan ko siya. First layer pa lang yan, ha. Teka, baba natin para makita nyo. Hindi nyo pala nakikita. Oh, ayan. Tapos, paminta. And salt. Asin. Napaisip ako, ano ba yung salt sa Tagalog? Yan. Siyempre, para sure tayo na may flavor, diba? And then, I'll pop it in the air fryer for 5 minutes first at 180 degrees. Okay, so yan na yung itsura niya ngayon. Lalagyan ko pa siya ng cheese at dagdag na garlic sa ibabaw. O, diba? Yan na siya. Tapos makita mo nagji-jiggle. Diba? Ibig sabihin, yung itlog sa loob, hindi lutong-luto, which is what I want. Malasado. Dapat yung yolk niya, hindi solid. Kasi crunchy itong gilid, diba? Ang gusto ko dyan, dinidip ko dun sa yolk. Tapos makikita mo sasama yung cheese. Winner. Narinig niyo ba yung crack niya? Diba? Solid. Luto yung puti, pero yung gitna, ayun o, drippin'. Just perfect. Perfect na perfect. Diba? Wagi.
Hmm. Dito sa Australia, pag may parcel delivery ka, tapos hindi nila pwedeng iwanan dahil walang tao sa bahay niyo, dadali nila sa pinakamalapit na post office. Kaya eto ako ngayon sa pinakamalapit na post office sa akin. Tapos pag iniwan nila yun sa post office, i-email ka nila kung saang post office nila iniwan. May sorry pa yun nakasama kung bakit hindi nila na iwan sa bahay mo. Tapos, pag kolekta mo, sascan nila siya. Tapos, sasignan mo. Then, makakatanggap ka ulit ng email na may kumolekta na ng parcel mo. Just in case hindi ikaw yun. Pero, bago naman nila yun i-release, hihingan muna ng ID yung kumukolekta. Kapag hindi ka authorized na kumuha ng parcel, hindi nila yun i-release sa'yo. Well, it's usually a question I ask just to check how quickly you'd be able to think on your feet and also how aware you are of how other people would perceive you in the work environment. So, nung weekend, gumawa yung asawa ko ng pulled pork. At, iniinit ko siya ngayon. Pero gusto ko kasi medyo dry siya kasi pagka hindi, pag ganyang matubig, nagiging soggy tong wrap. So, dinadry out ko na muna siya ng ganyan. Okay. Ininit ko na dito sa pan yung wrap. Tapos, lalagyan ko ng cheese sa ibabaw. At pickle relish. Yan. Alam niyo kasi ako, hindi ako marunong magluto. Inaamin ko naman. Kaya akong magprito ng itlog, kaya kong yung mga simpleng sinigang, adobo, kaya ko yan. Nakapagkare-kare na din ako. Actually, mas gusto ko yung, yung anong tawag nila doon? Deconstructed kare-kare. Kasi ang gusto ko ginagawa yung, yung may crackling na liempo, yung malutong, tapos yung sabaw ng kare-kare, at saka yung niya, what do you call that? Yung mga gulay, ganyan. Pero, ideally dapat, siya, crispy yung chicken. Yung pork. Ayan. Although sometimes ginagawa ko siya yung normal na kare-kare na merong oxtail or yung kasim na na beef. So, yan. Ayan, so nilagay ko na yung yung cheese over the pulled pork and the wrap. Now, it's time for me to fold the wrap. Naku, masyado kayatang napalutong yung wrap. Dapat mag-fold ka. Ayan. Kasi babalik na rin natin para yung cheese ay matunaw. Nasobrahan nga siya. Naging, crispy. When it shouldn't be. Mainit, ha? Ay, shit. Nakalimutan ko yung pickles. Ya mo na nga. So, ang kinain ko lang today ay yung slice ng bread na merong itlog tsaka cheese at garlic. And then tonight, itong wrap. Nag-protein powder ako. Protein shake ako. Middle of the day. Kasi wala akong time na mag-lunch eh. And nag-order kasi ako ng protein powder na Asian flavor. Asian beverage flavor. So, ito. Brown sugar milk tea. Taro milk tea. Hojicha latte. Tapos yung ininom ko kanina, Vietnamese coffee. And please.
Pagising ko ngayong umaga, I felt like having silog for breakfast. So, pupunta tayo sa isang Filipino cafe dito sa Redfern, which is probably the closest Filipino cafe I have to where I live. At ang tawag sa kanya ay Taguan. So, nandito na ako and I chose to sit outside. Thank you. Thanks. No. To sit outside kasi meron silang alfresco area dito. Tapos meron ding area to eat inside. Tapos meron pa sila outside, street side. So, nag-order ako ng ube latte. And you can see yung purple niya. So, it's got coffee, ube essence, and I used oat milk kasi hindi ako pwede sa regular milk. Pero, look at that. I also ordered bang silog kasi hindi ako makapagsilog sa bahay. Dahil, nakapagsilog ako pero hindi bangus kasi apartment yung sa amin eh. So, mangangamoy yung dried fish, yung isda kung magpiprito ako. So, medyo ayaw ni husband at saka ng mga kapitbahay. Hinalo ko agad yung cafe latte. Nakalimutan ko, pipicturean ko pa pala siya. Hindi na siya cute. Pero okay lang kasi tingnan nyo naman itay. Oh ha. Siyempre bilang Pinay, kutsara tinidor, 'di ba? Hindi tayo fork and knife. Sana medyo mas malasado pa yung itlog. Pero okay lang. Tapos yung fried rice nila, oh. Yung fried rice, garlicky and peppery at the same time. Siyempre may suka. So, nag-decide ako after ng breakfast ko doon sa Taguan na magpunta dito sa South Evely. Kasi this is a really nice place to hang out with. Para makapag-film ako ng ibang videos na gusto kong i-film. And because I'm walking with the sun behind me, tingnan mo naman kung gaano ka-cinematic yung itsura niyan, di ba? And ito naman yung itsura nitong South Evely. Andun yung Pride, nila, parang laking decoration. May bell tower dito. Tingnan niya dito, may engine shop. May sample pa dito ng locomotive. Tapos itong building sa harap na nakalagay, locomotive workshop. Puro mga ano na yan, kainan. Cafes, bars, restaurants. Meron nga din palang IGA, which is a supermarket. Okay, so tumambay lang ako dito. Naupo ako dyan para mag-film ng video ko dun sa kabilang channel. It's all about money learning. So, kung interesado kayo dyan, ililink ko sa description box yung video na yon pag when it's up and running. Pero ngayon
babalik na ako sa city. Maghahanap ako ng ibang makakain. Hindi ko pa nasusubukan tong Chapanda. So, try natin. Baka masarap. Order number 118 118号在吗？ Sorry, have you got any tissue? Thank you. Gusto ko yung cup nito, hindi mo na kailangang saksakin. Lagi ako nagkakalat pag kailangan saksakin. Ay, meron pa din. Mas madali. Brown sugar, pearl milk tea lang to. No sugar, light ice. Kasi matamis na yung black pearl eh. So, at dahil quarantine na, kailangan ng bantayan ng sugar. Okay, so isa sa mga task na gusto kong gawin ngayong weekend ay i-transfer yung natitira pang buhay na coriander sa mas malaking paso. So, para magawa ko yun, kailangan ko siyang tanggalin dito at paghiwa-hiwalayin yung mga niya, yung kanyang mga ugat. So, okay, one saved. So, dun sa halaman na yon, ito lang yung nag-survive. Tsaka isang maliit na ganito. Ayan o. So, ngayon, ang gagawin ko ay maghuhukay ako dito sa mas malaking pot. Hindi ko alam kung pakita ko sa inyo. Hindi ko sure kung dito or dito ko ilalagay. Parang mas maigi kung dito. Para mas may mas space kasi mas malaking paso nito eh. Meron na siyang ugat, so hopefully magta-thrive siya. Ang weather forecast this next week ay rain. So hopefully makatulong ang ulan at araw para mag-survive siya.
So it is a small restaurant and they're actually closing this weekend. Kung kailan namin na-discover na meron silang marinated crab dito, tsaka naman sila magsasara. But anyway, yan. As in, small mom and pop shop lang talaga siya. So much so na ang nagluluto ay yung nanay, tapos yung tatay yung nasa reception. Sorry. Is your beef rib soup in the same kind of spicy soup as the pork bone soup? Is it a clear broth? Clear-ish, yeah. It's alright. And I'll have the fish roast soup. What, mentally or? Yeah, they'll come to the door and be like, Zara, I want to duel a nog. Yeah. It's like a